Ayan, magandang hapon po. Magkasama po kami nila ni Biancy ngayon. Medyo nahuli sila. Nauna lang po kami. So ito po yung kapistahan po ng ating inanalagin sa Klolo. Maraming tao ngayon. Dahilan sa iyong panandang Lord. Pagdating mo ng hari namin, dalawang mo ito, banal na Israel. Dalawang mo ito, banal na Israel. Nalibing tayong kasama ni Kristo sa pamamagitan ng binyag. Kasama niya tayong mabubuhay sa isang bagong pamumuhay, ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabinyagan kay Jesucristo ay nabinyagan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng binyag. Wala nang kapangyarihan sa kanya kamatayan nang siya'y mamatay. Namatay siya ng minsanan para sa kasalanan, at ang buhay niya ngayon ay para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa banal na Ebanghelyo. Sagabal pa yung posti. Pero at least wala na yung sa gitna. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, ang umiibig sa ama o sa ina ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawala nito at ang nawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya ay propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil siya ay matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid. Ang sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa manliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko na sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Ang mabuting balita ng Panginoon. Manatili po naman tayo. Magsiupo at makinig sa homilya. Sa ating minamahal na pinapalo ko, Father Don, nakikita ako na next fiesta, kumpleto na yung simbahan. Diba? Last time sabi kasi, nasa scale, ano next simbahan, no? Kasi kita yung balak sa buto. Pero ngayon po, kita niyo naman, i-improve na tayo. Hindi po ay dahil sa biyaya ng Diyos, diba? Sa ating Father Peter, Professor sa Seminary, Father Andrew, Pablo, well, sa ating po Municipal Mayor, si Mayor Honorable Sean Dadepo, at the Vice Mayor Honorable Ramil Parameda, sa ating PPC Coordinator, Ian Cuevas, PFC Coordinator, Noel Cruzan, ating Hermana Mayor, Charito Peñalosa, sa mga parokyan, no? Our Lady of Masolo Rosena, Perpetual Health, our Mother, Perpetual Health Panis. Sa inyo po lahat na nandito ngayon, happy fiesta po, happy fiesta. Happy fiesta! Kumusta po kayo? Alam niyo ba, may mga bagay sa buhay na kapag nawala, saka lang natin napapahalaga. No? Personal ba yun? Kung nandiyan lang siya, maliwala kayo. Kung mawala, saan natin nakikita yung halaga niya. Diba nga? Kaya meron palang bagay dapat natin pahalagahan palagi. Kapag kayo nawala, mahirap lang kunin niya ulit. Mahirap lang mapangalawakan niya. At ang ating kakapitan daw po ay si Kristo. Pero ang dadala sa atin para kapitan mabuti si Kristo ay walang iba kundi ang mahal na ina, ang Our Lady of Perpetual Health. Siya tutulong sa atin para hindi tayo makabitaw doon sa pinakamahalaga sa buhay natin
yung pagkakapit natin sa Diyos. Minsan kasi napapagod tayo, di ba? Napapagod tayo, bumibitaw tayo sa Diyos. O ba hindi naman tayo binibitawan ng Diyos? Pero tutulungan na pa tayo ni Amen. Para yung pagkakapit natin sa Diyos, kahit napapagod na bibitawan ng ating mga na. Sapagkat mahalaga ang nakakapit kay Kristo. Alam niyo, nung mga bata pa tayo, pag may nawawala, okay lang. Pero pag yung mahalaga na wala, at makikita natin, yan ay hindi magsisisigit sa tayo. At alam niyo ba, isa sa malaki na nawawala sa karamihan sa atin, matuwid ka, maraming nag-discourage sa iyo. Kaya minsan ay nagtatanong sa akin yan, dito daw po pumapasok ang pinakamahalagang mensahe sa atin ng binasang ebanghelyo ngayon. Hindi sinabi ni Jesus na magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Hindi ang sinabi. Salit sinabi niya na umiibig, sabi niya ngayon sa atin sa ebanghelyo, ang umiibig sa Ama o Ina Okay lang. na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Paano kaya maiintindihan niyo? Ang umiibig sa Ama o sa Ina na higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Tapos sabi niya, at ang hindi nagpapasad ng kanyang krus at sumunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Mukhang napaka-matigas. Challenging yung sinabi ng Panginoon, di ba? Ano kaya ibig sabihin ni Lord yun? Pero parang itatakwil ba natin ang tatay natin? Itatakwil ba natin ang nanay natin? Pero alam niyo ba, pag pinagnilayan daw po natin yung salita yun, yung sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo ngayon, hindi niya sinasabing, huwag natin mahalin ang ating ama, ina, ang ating pamilya. Ang sinasabi, palagay ko lang niya, kapag si Jesus ang nasa lugar, nasa sentro ng puso natin, ang epekto daw po nun, mas lalo mo pa mamahalin ang iyong pamilya. Tama mo ba? Kapag inuna natin mahalin ang Diyos, ang consequence niya, mamahalin mo tunay ang iyong pamilya. Tatay, nanay, kapatid, ate, kuya. Yung pala yung pagkaintindi doon. Hindi niya ibig sabihin na huwag mo nang mahalin ang ano. Hindi mo. Parang sinasabi sa atin, i-put in order mo. Ang pinakauna talaga nating minamahal dapat ay ang Diyos. At kung tunay na mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo. Ganun yun. Kaya nga, kapag si Jesus ang unang, hindi mo pababayaan ang iyong asawa. Kapag si Jesus ang inuna mo, hindi mo lulukuhin ang kapwa mo, lalo kung may negosyo ka. Hindi ka magnanakaw sa kaban ng bayan. Di ba na? Kaya kung tayo mga nagpunwari, nagsisimba-simba, ano? Tapos yung pala, nagnanakaw. Hindi yan nagmamahal sa Diyos. Kunwari lang nagsisimba. Hindi mo ipinagpapalit ang katotohanan para sa pansariling interes. Ganun daw. Kung ikaw daw ay tunay na nagmamahal, inuuna mo ang Diyos. Hindi ka magnanakaw. Hindi mo lang niyang iisipin ang sarili mo. Hindi ka gagawa ng masama sa kapwa mo. Hindi mo ipagpapalit ang katotohanan para sa pansariling interes. Dahil kapag ang Diyos ang unang, lahat ng iba ay nalalagay, ay napupunta sa tamang lugar ang mangyayari sa iyo. Kaya nga naman, mga kapatid, dito natin naunawaan kung bakit napakahalaga ng kapistahan ngayon, no?
Tinatawag natin si Maria bilang our Mother of Perpetual Health, ina ng langit sa klolo. Hindi naman dahil marami siyang himala, kundi dahil siya ang tao na hindi kailanman inuna yung sarili kaysa sa Diyos. So yung tao, inuna palagi sa buhay niya yung Diyos, hindi yung sarili. Tingnan nyo, sa Nazareth, sinabi niya sa mga kasama niya, "Be it done to me according to your word." Ito sinabi niya sa akin. Di niya inisip ako magiging nanay ni Jesus. Ay, huwag na muna, may gagawin pa ako. Ay, huwag na muna, meron pa akong plano sa buhay. Hindi. Sabi niya, mangyari nawa ayon sa wika mo. Sa Bethlehem, alam niyo ba, tinanggap niya ang mahirap na buhay. Sa Egypt, nung lumakas sila, naging refugee siya, ako, ayaw ko na sa iyo. Ay, nagpapaluwala na. Ako, maliw yun. Hindi yun yung ugali ni Mama Mary. Hindi rin siya lilitawan ng Diyos. Alam niyo mo, kaya ka ang perpetual health. Siya ay perpetual health. Hindi dahil inalis niya agad ang krus kay Jesus. Kundi dahil hindi niya tayo hindi magpapisa. Sorry. Pasan ng krus. Marahil, ikaw kanyay sa atin at ipamili ngayon mga kapatid. Unahin si Kristo kaysa lahat. Unahin mo ang Diyos kaysa lahat. Sa atin, hindi na nakakasabay sa ganun ginagawa. Ang ating social media, pamilita, kaya hindi masama ang mga ito, sabi nga. Pero kapag sila nagiging sentro ng buhay, nawawala na daw po yung direksyon natin. Mawawala po yung direksyon natin. Sinusubukan mo magpayang, ano magpayang? Pasok. Wala na nga. Hello. Uy, ganda ng damit nyo ah. Hindi ganyan si Maria. Kailanman hindi sarili niya ang sentro, bakit niya ituturo yung kanyang anak? Bakit niya tinuturo si Jesus? In fact, hindi niya sinabi, do whatever I tell you. Ang sabi niya, do whatever my son tells you. No? Ano sinabi niya, sundin niyo. Hindi siya, kung ano gusto ko, sundin niya. Hindi ko. Ito ang tunay na devotion kay Maria. Hindi siya natatapos kay Maria lamang. Yung devotion natin sa ina ng langit sa lolo, nakita ito dinadala kay Kristo. Yun po ang mahalaga. Mahal natin si Mama Mary. Pero si Mama Mary, dadalhin niya tayo doon sa pinakauna sa amin. Dapat gustuhin. Walang iba kundi si Kristo. Maraming tayo ngayon napapagod, pero sabi nga niya, kailangan manatili tayo. Ang tunay daw kong tagumpay ay ang hindi mawala ang puso sa Diyos. Sinabi ni Jesus, whoever loses his life for my sake will find it. Napakagandang paradox ng buhay. Sa mundo nagsasabing, iligtas mo yung sarili mo. Isipin mo lang yung sarili mo. Sinasabi natin ng Panginoon, ibahagi mo yung sarili mo. Hindi ba kasarili? Magpahagi. Subukan niyo magpahagi. Mag-share. Mag-share. Magbigay ng oras mo. Magbigay ng anuman ikaw. Merong kakaiba saya. Di ba? Pero subukan mo akinin lahat. Ako, malulungkot ka. Dahil hindi naman yung naturo ng gusto ng Diyos sa atin. Ang gusto ng Diyos sa atin, ikaw maging katulad niya. Marunong magbahagi. Yun ang sinasabi sa atin. Yung mundo, sabihin niya, take comfort. Sasabihin naman ni Lord, carry your cross. Hindi nga, sa mundo, nagsasabing,
Isipin mo lang yung sarili mo. Pakialaman yung iba. Sinasabi naman ni Jesus sa atin, kanina sila, kahit bigyan mo lang ng malamig, isang baso malamig na tubig, sabi niya, ikaw ay ganyan dadagdig malamang. Napakaganda ng pagtatapos ng Ebanghelyo binasa ni Reverend kanina. Hindi tungkol sa malaking himala, kundi sa isang basong malamig na tubig niya. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maging mayaman, maging sikat, maging malaki, maging bongga para maging banal. Hindi kailangan maging mayaman para maging dakila ka sa harap ng Diyos. Kailangan mo lamang ay isang puso marunong. Binigay niya ang sarili niya sa Diyos. Mga kapatid, sa dami ng mga nawawala o nagwawala sa ating bansa, nawawala ang katotohanan, nawawala na yung mga integridad, nawawala ng pag-asa. Kaya bukas pag nagsimba kayo, magsuot kayo ng puti, magdalay kayo ng ribo, magdalay kayo ng mga puti sa katawan nyo, para patuloy natin ipadama sa iba. Kailangan mag-divis na tayo. Kailangan maging matinod na tayo. Unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi ang kwarta, hindi ang kayamanan. Unahin natin ang Diyos. Lahat na ay susunod. Ang ating kapit kay Kristo. At kung minsan, pwede tayong maghinaan sa mga nangyayari sa buhay natin. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya, sumasampalataya o Sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Kristo, iisa namin Diyos. Panginoon nating lahat, ng katawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinapakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibig, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumak, nang may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at tumukok sa mga buhay at ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. mga ginigilig kong kapatid sa ating pagdiriwang ng pistahan ng inanalangin sa kloro. Ating labinggan ng Diyos Ama na may buong pagtitiwala sa pamamagitan ng Mahalagang Maria, ang tala na gumagaway sa ating paglalakbay sa buhay. Idulog natin ang ating mga kahilingan at sama-sama nating itugon. Inanalangin sa kloro, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Inanalangin sa kloro, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Para sa mahal na simbahan, kay Pope Leo XIV, sa mga obispo, pare, diakono, at lahat ng lingkod ng Ebanghelyo, naway maging maliwanag silang tanda ng pag-asa at katotohanan sa mundong nangangailangan ng gabay. Manalangin tayo sa Panginoon. Inanalangin sa kloro, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Para sa mga namumuno sa ating bansa at pamayanan, naway mapuspo sila ng karunungan, katapatan at malasakit upang maitaguyod ang kapayapaan, katarungan, pagkakaisa ng sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Inanalangin sa kloro, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Para sa mga dukha, nagdurusa, may sakit, nalulumbay at nawawala ng pag-asa, naway matagpuan nila sa pagkalinga ng mahal na ina ang lakas ng loob at katiyakang hindi sila pinababayaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Inanalangin sa kloro, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa.
para sa mga pamilya naway tularan nila ang pananampalataya, pagtitiwala at mapagtalingang puso ni Maria upang manatiling matatag sa gitna ng mga pagsubok at pagbabago ng panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Para sa mga kabataan naway makita nila kay Maria at Tala na gumagabay sa kanila tungo sa tamang landas at matagpuan nila kay Kristo ang kahulugan at layunin ng kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Para sa ating parokya at sa lahat ng deboto ng Ina ng Laging Saklolo, naway maging mga saksi tayo ng pag-asa, pagmamahal at paglilingkod sa ating mga komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Para sa ating mga yumao, lalo na sa mga naging masugid na deboto ng mahal na Ina, naway makamta nila ang walang hanggang liwanag at kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Sa ilang sandali ng katahimikan ay ibulog natin sa Panginoon ang ating personal na kahilingan, lalo higit ang lubos na pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ina ng laging saklolo, akayin mo kami kay Kristo, aming pag-asa. Mapagmahal na Ama, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga panalangin sa pamamagitan ng mapagkalingang pamamagitan ng mahal na Birhen Maria, Ina ng laging saklolo. Naway manatili kaming nakatuon kay Kristo, ang tunay na liwanag at bukal ng aming pag-asa. Siya na nagbubuhay ng kahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsubo, pagdiriwang ng huling hapunan, pag-aalay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang maraming lumikha, kami iyong pinapagig dapat gumanap sa pagdiriwang at paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mo ng aming paglilingkod sa iyo, ay gawing kalugod-lugod ng mga alin nito sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayon, itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo, naming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, no ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami ay sakipin at palayain. Kaya siya'y kinalinga ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inago niyang sundin ang loob mo at kamtinan sa bayan ng banal para sa iyo. Pinagtisan niyang inulat sa krus ang kanyang mga kamay upang magbukas ang kamatayan at mahayag at pagkabuhay. Kaya kaysa ng angel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang upay sa kalangitan, kami ay nagpupunyi sa iyong kadakilaan. Ama namin kanal, dapat kang purihin Wala ang po. dalang kinabahan sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoon sa Kristo, sa pangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawang tinitig, walang iyong samela, pamula sa pagsikap hanggang sa paglubog ng araw, mayandong malinis na alay para sambahin ng iyong ngalan. Ama, sinasama naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nagutos sa pagtiwang ng misteryo nito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghatiin niya, inemot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan. Hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nagbago at walang gantipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Amang ligtas, gayon ang kanyang muling pagkabuhay at ang pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ay aming iniaalay sa iyong buhay at banal na paghahain ito. Tuwing mo handog na ito ng iyong simbahan, masdan mo ang iyong anak, nagalay ng kanyang buhay, upang kami ipagkasundo sa iyo. Loobin mo kami magsasalasalo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at pagiging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birhen Maria, ang ina ng dating saklolo, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ang mga handog na ito ng aming pagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Leon, na aming Santo Papa, si Herman, na aming obispo, ang kanang mga obispo at buong kapalian, at ng iyong piniling sambayanan.
Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan amang paawain. Kukupin mo sa pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kanintingang walang maliw sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tulong ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipatiyan natin ang nagpasa. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas ang kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo,
Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. 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 Peace sa lahat. Peace. Magsilunod. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Maaari na po ihanda ang sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. Haba pala.
Magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagpuklod sa pag-ibig mo. Kailanman ay magkaroon ng buwan lagi namin may aalay sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo. Ngayon naman ipakinggan natin ang mensahe ng pasasalamat ng ating kurang paroko, Reverendo Padre Donel Torre. Magandang gabi niyo po sa inyong lahat. Sa pagtatapos ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng Ina ng Laging Saklolo na may temang Ina ng Laging Saklolo, ang tala, gabay sa paglalakbay bilang liwanag ng pag-asa. Taos-puso ang aking pasasalamat sa Diyos sa napakaraming biyayang ipinagkaloob niya sa ating parokya sa pamamagitan ng ating mahal na Ina ng Laging Saklolo. Lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng nakiisa sa mga gawaing espiritual, liturhikal at pangkomunidad na nagbibigay buhay sa ating pagdiriwang. Una, sa ating minamahal na obispo ng Diocese, Bishop Herman Quinto of Sede. Maraming salamat po sa panahon na ibinahagi mo sa aming parokya at makaamang paggabay sa aming gawain dito sa aming parokya. Bishop, maraming salamat po. Palapakan natin si Bishop. Totoo yung sabi ni Bishop nung dinner for a cause last December dun sa One Platinum Hotel. Sabi niya, malnourished daw ang aming simbahan. Kasi nakikita pa yung mga buto. Dahil puro bakal yan dati, may poste dito. So ngayon di siya, kay unti-unti na po siya na nagkakalaman.
No, at pagkatapos po ng fiesta, by next week, itutuloy po yung paggawa ng steel trusses para po matanggal itong 4 pa na natitira na mga saklay, no, mga crutches, para tuluyan ng makatayo, no, ang aming simbahan. Yan. So, ngayon po ay meron pang mga tukod, mga PWD pa po ang simbahan, no? So, pag natanggal na po yan, ay di na po siya PWD, baka senior citizen na po. Ano? So, pangalawa ay nais kong magpasalamat sa mga kapatid kong paring na nandito ngayon. Kaunti po dahil ngayon ay Sabado, halos lahat ay meron mga anticipated masses. So maraming salamat sa inyong pakikisa sa aming pagdiriwang, Reverend Fathers, kahit na alam ko na kayo ay busy, no, sa kanya-kanyang assignment. Yung katabi ko po dito ay si Father Peter Molina. Kilala siya ng mga taga-parokya at palagian po natin siyang nahihinga ng tulong dito sa ating parokya. No? Sa seminary po siya naka-assign. Ayan. At yung nandun po ay si Father Noel ng OAD na nasa Mangisok po. Ang kanyang katabi po ay 2 Piarist Fathers, si Father Marlon at si Father Bugoy. At yung nandun po sa malapit sa electric pipe kasi lagi naiinitan, si Father Adjo Ibasco. Yan. So maraming salamat, Fathers. At sa ating pong diakono, si Reverend Jerome. Yan. So maraming salamat sa inyong pakikisa sa aming pagdiriwang. Nais ko ding magpasalamat sa mga barangay councils ng mga barangay pastoral councils ng 11 barangay na nasasakupan ng ating parokya. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa 9 na araw na misa binaryo. Nakita ko po ang inyong kahandaan at palagiang pakikisa sa mga gawain ng parokya. So sa 4 na papiesta ko na po ito, simula na ako'y malingkura para po at ngayon po ay consistent simula day 1 hanggang kagabi na maraming umaattend ng nobinaryo galing sa 11 barangay ng parokya. So maraming salamat. Palakpakan natin yung mga galing sa barangay. Sa Parish Pastoral Council na pinamumunuan ni Ginoong Dean Cuevas at Parish Finance Council sa pamumuno ni Ginoong Noel Busan. Sa Hermandad de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro sa pamumuno ng ating Hermana Mayor ngayong 2026, Mrs. Charito Peñalosa. Sa lahat ng mga lingkod ng simbahan, religious organizations, sa ilalim ng iba't ibang ministeryo ng ating parokya, hindi ko na po kayo iisa-isahin. No? Maraming salamat sa inyong dedikasyon at kahandaan na maglingkod sa ating parokya sa iba't ibang pamamaraan sa abot ng inyong makakaya. Sa mga benefactors po at mga donors na ang karamihan ay mula sa iba't ibang lugar sa labas ng ating parokya, maraming salamat po sa inyong panahon, pagmamahal sa simbahan at sa inyong hindi matatawarang kabutihang loob. Kay Mrs. Mirna de Bianco Sigüenza for the flowers at ang nag-ayos po ay si Tita Aling Dava at si Rafael at kanilang mga kasama. Salamat po sa mga government officials, sa ating pong Governor Dong Padilla, Vice Governor Joseph Rasputia, Congresswoman Rosemary Panote, sa ating Mayor Sean Frederick Daboco, kay Bocantol and Mrs. Rudy Gatche sa inyong suporta. Sa ating pong mga major sponsors, Mr. and Mrs. Efren Sale, Mr. and Mrs. Arturo Batchain, Mrs. Amiao, Mr. Ver Kapalungan, Mrs. Ana Angeles, Engineer Melissa Gutierrez. Sa mga parishioners and friends na galing po sa Paracale, may mga nakita akong taga-Paracale, Jose Panganiban, Galisay, Vinsons, Daet at Pasod. So salamat po
sa patuloy po ninyo na pagsuporta at sa inyong pagmamahal. Sa natatanging paraan, taos-puso po ako nagpapasalamat sa Diyos sa biyayang pinagkaloob niya sa ating parokya sa pamagitan po ng Team Guapa Charity Vlog, kay Ginoong Ricky Rodriguez, aka Dr. Love, sa kanyang anak na si Ren Rodriguez at sa kanilang mga kasama. Pakipabot po sa inyo, mga sponsors, ang aming walang hanggang pasasalamat. Kayo ang naging instrumento ng kanyang mapagkalingang kamay at daluyan ng kanyang mga pagpapala. Ang inyong kabutihang loob, malasakit at suporta ay naging bahagi ng isang dakilang himala na nagbigay sa ating parokya ng lakas at pag-asa upang may pagpatuloy ang pagpapatapos ng ating simbahan. Naway gantimpalaan kayo ng Panginoon ng masaganang biyaya at patuloy kayong pagpalain sa inyong misyon at pagtulong sa kapwa. 3 taon po ako nagdasal at nalingkod sa ina ng lagi sa Lolo. Sabi ko po kay Bishop Rex, nung ako ay in-install dito, hindi ko po pinapangarap at hindi ko i-stressin ang sarili ko para maipatapos ang simbahan ito. Ang aking priority ay ang pagdarasal, ang pagpapaigting ng debosyon sa ina ng laging saklolo. At doon magmimilagro ang Diyos para magawa ang simbahan ito. After 3 years po, sila ang sagot doon sa aming mga panalangin. Yun po ay isang himala ng Diyos sa pamamagitan ng ginanang laging saklolo. Kaya po, ipinopromote ko po ang aming devotion sa simbahan ito na every Wednesday po, meron na kaming pilgrim's mass tuwing alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon. So pareho po yung pilgrim's mass. Nag-anoint po ako ng mga may sakit, no? At nagmamanto para sa may mga natatanging kahilingan. Every Wednesday po yun. 9 o'clock po ng umaga at alas 5 ng hapon. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok ng buhay, muli natin naranasan na si Maria, ang ina ng laging saklolo, ay tunay na tala ng ating paglalakbay. Gumagabay sa ating tungo kay Jesus, ang tunay na liwanag ng mundo. Sa pamagitan ng mga taong bukas palad at handang maglingkod, nasisilayan natin ang liwanag ng pag-asa at ang kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa ating panahon. Dalangin namin na ang mga biyayang ating tinanggap sa pagdiriwang na ito ay magbunga ng higit na pagkakaisa, paglilingkod at katapatan sa Panginoon. Patuloy nawa tayong akayin ng ating mahal na ina upang maging liwanag at pag-asa para sa ating mga pamilya, pamayanan at simbahan. Muli, maraming salamat sa inyong pakikiisa at suporta. Naway pagpalain kayo ng buong may kapal at patuloy na kalingain ng ina ng laging saklolo. Purihin ang Diyos. Viva Nuestra Madre del Perpetuo Socorro. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-isa tayo. Salve, ora pro nobis Sancta Dei Beatriz. Oremus, omnipotens Sancti Deus, qui gloriose Virgines Maculis Mariae, corpus et anima, ut dignum Filii tui habitaculum, feci memoretur, Spiritus Sancto cooperante, preparasti,
dado cuyos commemorazione metamos e spia intercessione ab instantibus malis et a morte perpetua leveremos per iudem Christum Dominum nostrum. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Yumuko, iyuko ang ulo samantalang igagawan ang pagpapala. Ang Diyos Ama na sa Kanya'y walang hanggang pag-ibig ay nagkaloob sa atin ng Mahal na Birhen Maria bilang ina ng saklolo at saklolo ng Kanyang bayan ang magpuno nawa sa inyo ng Kanyang biyaya at kapayapaan. Amen. Si Kristo nating Panginoon na siyang liwanag ng salibutan at tanglaw sa ating paglalakbay ang magpatatagdawa sa iyong pananampalataya upang sa gitna ng mga pagsubok ay manatili kayong matatag sa pag-asa at pag-ibig. Amen. Ang Espiritu Santo na gumamay kay Maria sa kanyang tapat na pagtugon sa kalooban ng Diyos ang umakay nawa sa inyo upang maging mga saksi ng Ebanghelyo at mga ilaw ng pag-asa sa inyong mga pamilya at pamayanan. Amen. At sa paglingap ng Mahal na Birhen Maria, inanalangin sa klolo na walangin ninyong matagpuan si Kristo, ang tunay na tala na bumagabay sa ating paglalakbay tungo sa kaharian ng Ama at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, pumayo kayong taglayang kapayapaan at ipahayag ang mabuting balita sa tanan. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Pagkatapos po ng misa ay hinaniyahan ko po ang aming mga bisita na galing sa ibang lugar. Yun po ang ating reception sa Paris Hall. Ang mga paring po kasama si Bishop yun po sa conference room ng ating parokya. Maraming salamat po. Para po sa aming picture taking, yung po mga mag-picture, dito po muna sa taas para po lahat ay makasama sa picture. Okay, sige po. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay po, kayo po ay yung mga kakarena po natin dito po sa harap. 2, 3, 4, and 5. Pagkatapos po ng mga ate ay po mga Parish Pastoral Council. Okay po, Parish Pastoral Council, mga barangay coordinators, collectors kung meron po. Sige na po. Dito po kayo sa unahan. Yung mga MPG po, kung na-andyan pa. Mga MPG, sama na po kayo para po sa isang Saan tayo? picture. Salamat po. Sali ba tayo? Sa Paris Hotel tayo. Sabi ni? Yung mga card po natin. Sige lang po. Ayan. Team Guapa? Oh. Okay, sige po. Pray ka na. Pray. Okay po, ready? 1, Ala. 2, 3, 4, Paris Hall tayo? 5. Sabi ng sekretary? Okay, sige po. Conference room. Okay po. So maraming salamat. Saan tayo? Paris? Parang Paris Ang Hotel. happy yes. Paris Hall.